Good morning everyone! Welcome back to our channel. And for today's topic ay i-share ko sa inyo what happens during my sputum collection. So, without further ado, let's start. Okay guys, so ito yung nangyari during sputum collection ko. But before that, I will share with you kung anong ginawa ko before my sputum days. So, nag-search ako through online, like YouTube or Google, kung anong ginawa nila yung iba before sputum. So, yung ginawa ng iba is, uminom sila ng sterilized milk. And then, yung iba naman is, uminom ng lemon with honey and ginger, or with ginger. So, yung ginawa ko is, nag-sterilize lang ako either morning or evening before going to bed. Yun lang yung ginawa ko. Tapos nag-healthy foods. Tapos maaga matulog, ganun. So, 21, 22, tsaka 23 yung sputum collection ko. So, yun nga. Before the sputum day, is maaga akong natulog. So, may instructions naman dun, yung sa yellow paper na binigay sa inyo. Nag-instruct sila na 12 midnight, hindi ka na pwede kumain. Pero pwedeng tubig lang, ganun. Tapos, hindi na ako suot ng lipstick kasi bawal yun. Ano pang ginawa ko? Toothbrush. Kasi sabi ng iba is, wag daw mag-toothbrush. Pero okay lang naman kasi sabi ng staff sa amin, na okay lang mag-toothbrush basta wag lang gumamit ng mouthwash. So, pumunta ako ng 4:30 sorry guys ang ingay. Dalhin nyo lang yung mga papers nyo, yung passport nyo, wag nyo kalimutan. Pagkapunta ko doon is madami na nakapila for medical. Pero yung mga nag-undergo ng sputum is diretso ka na kasi first come first serve naman sila. So binigay ko yung paper, yung mga papel ko sa guard. Binigyan ako ng guard ng number, red numbers. So, meaning nun, may red tsaka green. So, meaning ng green is for senior citizens, yun. Yung mga priorities, ganun. So, pumasok na ako kasi sabi niya, intay lang daw kami sa waiting room. May waiting area naman dun sa mag-undergo ng sputum. And also, don't forget to wear your mask. Kasi nga, mag-undergo kayo ng sputum collection, tapos yung iba may ubo, yung ganon. So, better be safe than sorry, diba? So, yun nga, nag-intay kami doon. Yung number ko at that time, yung first day is 91. 91 ba yung number ko? Yes, 91 yung number ko. Tapos, merong TV na pwede kang manood. But the TV, yun yung mga nag-i-instruct sila on like instructions sa sputum collection. Hanggang sa tinawag yung number ko, number 91 to 121. So, by batch kasi yon. So, pumunta na kami doon. Doon lang din yung pinasukan nyo nung first medical kayo, yung ganun. Doon sa, papunta kayong photo room. Pero, pagkapasok nyo, doon sa left side is, sa may elevator, doon kayo sasakay, papuntang penthouse. Kasi doon magaganap yung sputum collection. So, nag-intay kami, natawagin yung number namin ng sa guard. Tapos, tinawag na yung number ko, binigay ko yung mga papel ko, tsaka yung number ko. Hindi naman kinuha yung passport. Tapos, sabi niya, umupo muna daw kami, tapos mag-intay na tawagin yung pangalan, tapos punta daw sa harap, pag tinawag na. Yun, hindi naman matagal. So, tinawag yung pangalan ko, pumunta ako sa harapan, tapos sabi ng staff is, ilabas ko yung passport, tapos may pinirmahan lang ako. And then, yun na, pinamumug nila ako. After that is, umupo na naman, waiting for my name to be called. Tapos, nung tinawag na ako, wait. I think my lighting is getting low. Am I still okay, guys? Alright. So, medyo mag-adjust tayo ng onte. Yung ganun, okay. Tapos, yun na. Tinawag na yung pangalan ko ulit. Tapos, pinakuha sa akin yung, pinakuha ako ng tissue.
Tapos yung lalaki, yung staff is may dala-dala na siyang tube para lalagyan ng phlegm nyo. So, yun, buti na lang nakaupo ako dun sa likod. Kasi kung dun ako, kasi may mga columns kasi yun eh. Yung by room na open, ganun. Kasi kung dun ako sa harap, makikita ko yung mga tao na nag-iintay. So, nakakahiya naman, diba? Kung ganun. So, buti na lang is andun ako sa likod. Yun guys, parang naman, nawala na naman yung lighting ko. Okay, yung ganito. Ganito na lang, okay. Tapos yun, sabi ng staff sa akin, alam mo na yung gagawin mo, ma'am. Sabi ko, oo, kasi nakita ko naman dun sa, sa TV, yung instructions. Yun, lagyan ko lang daw ng hanggang 5 ml yung tube. Lagyan ko lang ng plema, yung ganun. Pero, hindi mo naman maiiwasan na may laway talaga. But that's fine. As long as aabot siya ng 5 ml. Kasi yung sa akin, hindi naman puro phlegm yun. May laway naman. So yun, huminga ka lang ng malalim, inhale, exhale, tapos ubo. Kasi ako at that time, wala akong ubo guys. Talagang sumakit yung lalamunan ko sa kakaubo. Yung pinupush ko talaga na may phlegm na masasali doon sa pag-ubo ko. Tapos yung sumakit talaga for imagine 3 days na gano'n yung collection. Ganun pa din. So, sasakit talaga yung throat mo. Maya-maya, bumalik yung medical staff. Tapos sabi niya, okay na to ma'am. So, yun. Sabi niya sa akin na, jeez. Tapos sabi niya sa akin na, okay ma'am, balik ka na lang dito, same process pa rin, tomorrow. Tapos ganun din yung nangyari on the 3rd day. So, ganun lang din yung mga collection, same thing pa rin. Collecting of phlegm pa rin yun. So, after my 3rd day, after my last day, pumunta ako dun straight sa room N, which is the US follow-up room. Kasi nga, nung last time, sabi niya is, after my last day of collection, I will need to go back there sa US follow-up room for more instructions like that. So, pumunta kaagad ako dun. Binigay ko yung mga papel ko, tapos nag-intay lang ako. May in-encode siya sa computer. Tapos maya-maya sabi niya, okay ma'am, so bigyan kita ng 2 araw, January 18 tsaka January 22. Kasi yung culture result ng sputum collection is 2 months. So, tamang-tama, January. So, if hindi katawagan ng SLEC hanggang January 18, that means proceed na ako sa January 22, which is the psychologist, the immunization, tsaka releasing of papers. So, meaning nun is negative yung result ko sa culture result ko sa sputum collection. So, that means it's all good. Walang problema. Pero, kung tawagan ako before 18, January 18, that means positive, may nakitaan sa akin sa sputum collection ko. So, mahirap yon, di ba? Pag may nakitaan. So, that means magre-reschedule naman ako ng interview and may mga gamutan na mangyayari. So, hopefully, everything will be okay at that time. Kasi nga, ano ngayon? December na ngayon, di ba? And by the way, guys, nag-reschedule na pala kami ni Eric. Kasi nga, di ba na yung interview ko sana is November 21. Kaso, nag-sputum ako. So, nag-reschedule kami ni Eric. May open na sa January 30. Ang daming available na slots. So, we grabbed that one. Sana nga is okay lahat, negative, para makaproceed na ako and then interview. So, that's all for today's vlog, guys. I will see you soon in another video, another medical vlog. And hopefully, nandyan pa rin kayo to support us always. And please watch our videos.
And see you guys soon. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell. Bye. I'll see you soon.